Ang kolonyalismo ng Kastila ay napalitan ng kolonyalismo ng Estados Unidos na isa ng imperialista o monopolyo kapitalistang bansa. Patalo na noon ang Espanya sa giyera sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Nagsimula ito sa pakikialam ng Estados Unidos sa revolusyon para sa kalayaan ng mga Kubano. Sa umpisa'y karamay sa pagkamit ng kalayaan, ngunit nang nakuha na nagsanib na puwersa ng Estados Unidos at ng mga Kubanong rebelde ang siyudad ng Santiago, hindi pinayagang makapasok ang puwersa ng mga Kubano sa Santiago upang di umano'y iwasan ang sagupaan sa pagitan ng Kubano at Kastila. Yun pala ay upang sa Amerikano lamang susuko ang Kastila. Bukod dito, may iba pang plano ang gobyerno ng Amerika. Ganap na alas 7 ng umaga ng ika-13 ng Agosto, 1878, isang giyera-giyerahan ang isinagawa ng dalawang kunway magkatunggaling bansa na tinuguri ang Mock Battle of Manila Bay. Gayong sa mga oras ding yon ay nilalagdaan nila ang isang peace protocol. Sumunod ang ilang buwan na usapan sa kinilalang Treaty of Paris ng 1898 na natapos noong ika-10 ng Disyembre. Sa ilalim ng Treaty of Paris, ang Pilipinas, Guam, Puerto Rico at Cuba, mga kolonya ng Espanya, ay isinusuko sa Estados Unidos. Kasama din ang paglilipat ng lahat ng nasamsam na yaman at ari-arian mula sa mga kolonyang ito sa bagong mananakop at pagbebenta ng Las Islas Filipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Nang isinumite ang tratado sa Senado ng Estados Unidos, dalawang senador ang mariing tumutol dito, sina Senators George Hoar ng Massachusetts at George Vest ng Missouri. Our imperialistic friends seem to have forgotten the use of the vocabulary of liberty. They talk about giving good government. We shall give them such a government as we think they are fitted for. We shall give them a better government than they had before. Why, Mr. President, that one phrase conveys to a free man and a free people the most stinging of insults. In that little phrase, as in a seed, contained the germ of all despotism and of all tyranny. Government is not a gift. Free government is not to be given by all the blended powers of earth and heaven. It is a birthright. Ngunit nanaig ang makasariling interes at pinasa ng US Senate at Congress ang tratado. Ang Estados Unidos ay ganap ng isang imperial power. Finally, it should be the earnest wish and paramount aim of the military administration to win the confidence, respect, and affection of the inhabitants of the Philippines by assuring them in every possible way that full measure of individual rights and liberties, which is the heritage of free peoples, and by proving to them that the mission of the United States is one of benevolent assimilation, substituting the mild sway of justice and right for arbitrary rule. In the fulfillment of this high mission, supporting the temperate administration of affairs for the greatest good of the governed, there must be sedulously maintained a strong arm of authority to repress disturbance and to overcome all obstacles to the bestowal of the blessings of good and stable government upon the people of the Philippine Islands under the free flag of the United States. Mula noon ay hindi na nakawala sa kuko ng buitre ang Pilipinas.